Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Christopher Canoy, shoutout kay Marlon Agbuya. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kanta ng kamatayan. Bahagyang ngumiti ang isang grupo ng mga tao at naguguluhan na tumingin kay Aaron. Hindi ba madaling tamaan ka? Sa sandaling uminom ng malamig si Aaron, agad niyang kinopya at tinamaan ang wuxyang magic skill sa kanyang kanang kamay. Ang mga sundalo sa kanan ay agad na lumaban tulad ng dati, at ang pinsala ay hindi gaanong kalubha. Ngunit malinaw naman, ayaw ng Aaron ang mga ito. 8 Wasteland Books, buksan mo ako. Sa sandaling inumin niya ang kanyang galit, direktang lumipat sa langit ang Aaron. Sa hitsura ng isang aperture, ang lahat ay tila nakatigil. Ngunit sa susunod na segundo, umuungol. Ang hayop ay umuungal ng libu-libong milya. Galit na dagandong. Puspos ng espirito na kayang sakupin ang mga bundok at ilog. Sa siwang, mayroong hindi mabilang na kakaibang mga hayop na tumingin sa kanilang pamamanhid at nagmamadaling lumabas, nagpupumilit na umungol at umungol. Patayin mo ako. Ano? Aaron's group of strange animals. Shit. Ang kanyang ina, si Han Sansan ay naglalaro ng ganoong paraan sa oras na ito. Dog Day, nakalimutan ko ang likod niyang kamay. Nang makita ang biglaang pag-atake ng mga halimaw na ito, maraming tao na naruroon ang biglang nagbago ng mukha sa takot. Ito ay kalokohan. Bakit biglang pumatay ang mga halimaw na ito sa ganitong kritikal na oras? Hindi ba ito ay isang bagay ng paggawa ng mga marahas na hakbang at pagkamatay? Halos sa parehong oras, ang Aaron ay umungal at nagsunog ng katahimikan gamit ang kanyang kanang kamay. Kapag natatakpan ng nagbabagang katahimikan, ang puwersa ng yin-yang ng kanyang mga kamay ay gumalaw at direktang gumalaw sa hadlang ng yuwang. Matapos baguhin ang direksyon ng pag-atake ng ilang eksperto, umatras siya sa yuwang at binago ang pag-uugali ng pag-atake sa sekta ng Dharma, bigla siyang gumalaw at direktang umatake. Kumapit ka sa kanya, ako damo. Ang ilang mga tao ay sumigaw ng malakas, ang ilan ay sabik na itinapakan nila ang kanilang mga paa sa kanilang kinalalagyan, at ang ilan ay natarante na nagsimula pa nilang bambahin ang hand trinity ng mga spellang. Sa pagmamadali, may layunin man o hindi, may kinikilingan man o hindi, naliligaw pa rin. Malamig na ngumiti si Aaron at gusto mong magsama-sama at hindi handa. Nasusunog na katahimikan. Sunog kamao, akayin ang langit pababa. Kasabay nito, direktang iniharap ang palakol ni Pango upang makipagtulungan sa Taisho Shenbu at Pantirya ang kaaway. Ang leon sa mga hyena. Bagamat may 10,000 sundalo doon, ang hukbo ng mga kakaibang hayop na nahuhulog mula sa langit ay kasing takot ng baha. Sa ilalim ng kaguluhan, ito ay nakakalat ng mga kakaibang hayop sa loob ng ilang panahon, at maraming tao ang tumakas. Kasing kahabag-habag ito gaya ng walang buhok na hayop sa bagyo. Aaron, bahagyang bumagsak ang madilim na ulan at umatras. Gumawa siya ng lahat ng uri ng mga plano, ngunit hindi niya inaasahan ang mga bagay na aabot sa ganito. Naisip ba niya ang tungkol sa mga hayop? Siyempre, ngunit dahil lamang sa Aaron ay muling nabuhay na may buong dugo pagkatapos ng pagkonsumo, ginawa nitong medyo masama ang ritmo ng lahat. She didn't dare to say it all collapsed, but at least she don't dare to say it was safe this time. Damn it, si Zhu Yanshua ay nagdikit din ng kanyang mga ngipin. Sa kasalukuyan, may posibilidad ng karera ng kabayo ng Tianji. Sunod-sunod na singsing, ngunit dahil sa isang aksidente noong Aaron, nagsimulang bumagsak ang singsing at hindi na naging matatag. Kuya Shenlang, nagkakagulo ang tropa at mahina ang moral ng hukbo. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Oo, Elder Shenlang, kailangan nating makahanap ng paraan ng mabilis.
Nang makita ang mga sundalo na nakakalat ng mga kakaibang hayop, nagkaroon ng isang alon ng pagpatay ng Aaron sa grupo ng mga eksperto. Sa bawat araw na lumilipas, mababa at nagmamadali ang moral ng hukbo sa lungsod. Kung magpapatuloy ang paghaharap na ito, ang sitwasyon ay lubhang kritikal. Dragon Elder, simulan mo na ang ultimate plan. Sabi ni Zuyanshua. Ang pinakahuling plano. Halatang natulala si Mingyu. Ang pinakahuling plano ay mabuhay o mamatay. Huwag maging isang huling paraan. Ito ang huling bagay na gustong gamitin ni Minggayo. Ito ang tanging trump card sa digmaang ito. Kapag nalantad ng walang tagumpay, ang kahulugan nito ay maaari lamang magdulot ng pinsala sa sarili nito. Elder Shenlang, huwag mag-alinlangan. Ang sitwasyon ay kritikal sa oras na ito. Kung hindi natin kailangan ang pangwakas na plano, tayo ay hindi nang ahas si Zuyanshua na magpatuloy. Oo, Elder Shenlang, ang Iran-Vietnam War ay lalong tumitindi. Ngayon ay may 10,000 kakaibang hayop na tutulong. Hindi tayo maaaring mag-alinlangan. Elder Shenlang, tumanggo ka lang. Ang ating hukbo ay nangangailangan ng panghihikayat at tulong. Kung ito ay magpapatuloy, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari? Sunod-sunod ding nagsalita ang isang grupo ng mga leader at executive. Napabuntong hininga si Mingyu at nag-aatubili na umiling, okay, mag-order ka at isagawa ang pinakahuling plano. Oo, Storytelling Channel sa YouTube. Ipadala ang order, simulan ang pinal na plano, utusan ang lahat ng Urban Defense Department na agad na isuko ang kanilang mga posisyon at mabilis na pumunta sa bahay ng master ng lungsod para sa suporta. Kung gusto mong maantala, gumawa ng desisyon. Oo, pagkababa ng boses, ilang sundalo ang agad na tumakbo patungo sa 4 na pader. Doon, mayroong isang malaking bilang ng mga tropa sa lungsod. Ang kanilang sariling gawain ay manatili sa kanilang posisyon at pigilan ang Aaron na makalusot. Ngunit tulad ng sinabi nila, ang mga sundalong ito ang huling garantiya para sa lungsod. Sa sandaling maalis ang kanilang deployment, ang Iron Bucket Array ng lungsod ay ganap na mawawasak. At ang gayong resulta, kapag nawala, ay magiging isang malaking dagok sa lungsod. Kung ang Aaron ay makakalusot dito, ito ay katumbas ng paglayo sa lahat ng mga hadlang at ganap na paglipad palayo. Kung ang Aaron ay hindi umalis at patuloy na pumatay dito, walang huling pagpigil. Para sa pag-atres ng kanilang gang, ito ay magiging katulad ng walang pagpigil, at ang pagkawala ay magiging lubhang mabigat. Ngunit ngayon, gaya ng sinabi ni Zuyanshua, wala silang pagpipilian. Bilisan mo. Sa madilim na ulan-leng katawan para sa isang sandali, pagsabog ng mga sigaw ng pagpatay ay dumating mula sa buong paligid. 4 na unit ng tropa ang sumugod pababa mula sa silangan, timog, kanluran at hilaga. Ang bawat unit ay may libu-libong elite, kasama ang 12 ng mga eksperto. Nahulog sila na parang baha. Sa harap ng biglaang pagkubkob na ito, ang malaking grupo ng mga kakaibang hayop na nagkalat sa kalaban ay hindi na aninag ng panahon. Napakalakas nila na hindi lamang nawala ang inisyatiba sa isang iglap, ngunit nahulog din sa isang pasibong pagkubkob. Ang sitwasyon ay hindi desperado, ngunit ito ay dapat na napakalungkot. Nagawa lamang ni Aaron na patatagin ang sitwasyon sa kanyang sarili, ngunit kinailangan niyang magambala sa pag-atake ng kakaibang hukbo ng hayop. Kasabay nito, ang iba pang grupo ng dalubhasa ay lubos na hinikayat sa tulong ng mga reinforcement, at ang opensiba laban sa Aaron ay hindi mapalakas, na naging dahilan upang mahulog ang Aaron sa krisis sa oras na ito. Break the game, break the game. Sa di kalayuan, matagal na sumigaw si Lin ng may pag-aalala. Gusto talaga nitong sumugod para tulungan ang Aaron na patayin ang kalaban at bawasan ang kanyang pressure, sa halip na mabalisa sa lugar na ito. Siyempre, may isa pang dahilan kung bakit ito nababahala, iyon ay, malinaw na alam nito na ang sitwasyon sa oras na ito ay lubhang hindi kanais-nais para sa Aaron. Habang lumilipas ang panahon, ito ay magiging mas at mas nakamamatay para sa Aaron. Dapat niyang masira ang laro. Gayunpaman, nakikita ni Linlong ang mga bagay na ito, at hindi nakikita ng Aaron ang mga ito. Pero sa totoo lang, hindi man lang niya inisip. Siya ay naging hakbang-hakbang at maparaan. Gumugol siya ng maraming oras sa pagbabawas at budget sa loob ng 3 araw. Sa wakas, minamaliit niya si Minggayo, na ginawa ang kanyang makalumang paghahanda. Anong gagawin ngayon?
Mukhang walang ibang pagpipilian ang Aaron. Patayin. Ipaglaban mo sila hanggang wakas at huwag kang mamatay. Ang Aaron ay umungal ng galit, at ang kanyang pag-atake ay tumaas sa halip na bumaba. Ang dalawang hukbo sa timog silangan ay patuloy na nakikipagtulungan sa malalaking puwersa upang salakayin ang kakaibang hukbo ng hayop. Ang hukbo ng hilaga ay nakikipagtulungan sa mga dalubhasa upang salakayin ang Aaron. Kasabay nito, hinayaan ko ang hukbo ng kanluran na direktang magkuros at pinutol ang koneksyon sa pagitan ng Aaron at ng kakaibang hukbo ng hayop. Gusto kong hatiin sila sa dalawang cake at kainin sila ng isa-isa. Malamig na sabi ng madilim na ulan. Hindi maitago ni Zuyanshua. Ang kanyang ngiti, naiintindihan ng mga nasasakupan, aayusin ito ng mga nasasakupan. Pagkatapos, sa ilalim ng tanda ng kanyang mga mata, ang isa sa mga commander ay agad na nagwagayway ng ilang mga bandila, at ilang hukbo din ang nagayos ng kanilang pormasayon at taktika. Sa pagpapatupad ng mga bagong taktika, agad na lumitaw ang epekto. Ang Aaron at ang kakaibang Beast Army ay hindi makapag-echo sa isa't isa, kaya kinailangan nilang lumaban ng mag-isa. Sa makatuwid, ang sitwasyon ay nagsimulang bumagsak ng husto at naging mas at mas mahirap. Sa ganitong paraan, kahit na ang Aaron ay maaaring umasa sa kanyang sariling kakayahan na halos masira ang mga piling tao na dapat mahulog sa lungsod, ang isang katotohanan ay hindi maaaring baliwalain ay ang resulta ng Aaron ay tiyak na mapapahamak sa kabiguan. Ang liwanag na lugar ay ngayon, at ang matanda ay nagwawalis ng sahig sa loob. Bulong niya. Ang kamay ni Aaron ay talagang napakaganda, na talagang ginagawa ang aming hula na puno ng multa. Ngunit sa kasamaang palad, ang kalaban na kinakaharap niya sa pagkakataong ito ay napakalakas din, at ang Aaron ay nasa malaking problema. Sinabi rin ni Bahwang Tianshu. Oo, hindi napigil ang tumango at bumantong hininga ang matandang nagwalas ng sahig. Ngunit nang bumagsak ang kanilang mga tinig, biglang, isang malaking ingay ang nagmula sa tarangkahan ng lungsod. Nagulat sila at nagkatinginan. Pagkatapos ng ilang sandali ng sorpresa, hindi nila napigil ang matawa. Kumbaga, ang personality charm ay talagang kakayahan ng isang tao. Ngumiti si Bahwang Tianshu at sinabi. Hindi maitatanggi ng matandang sweeper ang isang ngiti, syempre hindi mahalaga. May mga tao na natural na nagustuhan ng iba, kaya natural sa kanila na handang sumunod. Samantalang ang ilang mga tao ay likas na hindi kinaugalian. Kahit ipilit pa nila, pagsuporta sa isang grupo ng mga tao sa kanilang paligid, palaging mahirap na magkaisa sa huli, sila ay isang grupo lamang ng mga mandurumog at walang magagawa. Nakangiting sabi ni Bahwang Tianshu, tila babalik na naman ang sitwasyon ng Aaron. Nagpatuloy ang matandang sweeper, the twists and turns are always turning. There are ups and downs and passions everywhere. It's interesting and interesting. May matandang kasabihan. Okay, sa huling sandali lang tayo makakapagdesisyon kung mananalo o matatalo. Dahil napakaraming hindi alam na mga salik na maaaring mangyari anumang oras. Nag-usap sila at nawala ulit. Halos kasabay nito, pagkatapos ng isang malaking pambobomba, ang lahat ng uri ng mga spell at boulder na sinusundan ng gate sa silangan ng lungsod ay dumating tulad ng malakas na ulan. Mas mabuting maging malakas sa lungsod. Kung hindi, natatakot ako na ito ay nawasak sa ilalim ng gayong pag-atake. Magulat, isang mahabang tawag ang apurahang dumating, at ang mabangis na nakikipaglaban ng mga tao dito ay tumigil na sa malakas na ingay. Ang isang naiulat na sundalo ay tumakbo sa buong lugar ng digmaan hanggang sa harap ng madilim na ulan. Anong nangyari sa East Gate? Bakit natuloy ang pagsabog? Nag-aalalang tanong ni Zuyanshua. Magulat, Elder Shenlang, iulat sa Panginoon ng lungsod na may biglang sumulpat na hukbo sa labas ng silangan na tarangkahan at binobomba ang ating silangan na tarangkahan sa oras na ito. Ano? Nang marinig ito, halos nabigla si Mingyu kasabay ni Zuyanshua. Sa oras na ito, may dumating upang salakayin ang lungsod. Ang tanging kaaway sa paligid ay dapat mahulog ay ang Magic Cloud Ghost City. Gayunpaman, ang Magic Cloud Ghost City ay nawasak. Kahit na ang ilang natitirang partido ay kadalasang naglalatag ng kanilang mga armas at pumupunta sa lungsod. Sino ang sisalakay mula sa labas? Dapat wala ng iba. May nakakakita ba kung sino sila? Nagmamadali si Zuyanshua. Umiling ang sundalo, ang mga taong ito ay nakabalot sa puting damit at nakamaskara. Hindi nila alam ang pinagmulan ng isa't isa.
Gayunpaman, sa paghusga mula sa karanasan ng mga nasasakupan sa pagtatanggol sa lungsod, ang mga taong ito ay hindi pa lumitaw dati. Isang misteryosong lalaking nakaputi, hindi kailanman nakita ito bago. Ang kanyang ina, napakasarap ba nitong si Han 3000 Life? Sa oras na ito, may sumalakay sa lungsod. Malungkot na nagmura ang isang commander sa malapit. Nangangahulugan din ang pagkubkob na ang kasalukuyang sitwasyon ay masisira, at kapag nasira ang Han 3000, malamang na bumagal ito, at dapat itong iparamdam sa kanila na parang isang libingan. Kung hindi ka papasok ng maaga o huli, pumunta ka na lang sa ganitong oras. Damn it, bigyan mo pa kami ng kalahating oras, at tiyak na papatayin namin si Aaron. Sabi din ng isa pang tao. Bahagyang sumimangot si Zhou Yanshua, tumingin sa madilim na ulan at sinabing, Kuya Shenlang, pupunta ba ang kabilang partido sa Chang'an Aaron? May ganitong intuition din si Mingyu, dahil ang mga ito ay masyadong nagkataon sa ngayon. Ngunit gaano karaming mga tropa ang mayroon ang Aaron sa daan? Tila ang ilan sa kanyang mga tropa, maging ang ilan sa hukbo ng pamilyang Su, ay napatay sa 8 aklat ng kaparangan. Sino ang makakatulong sa kanya sa oras na ito? Sa malaking lupaing ito ng demonyo, sino ang maaaring kaibigan niyang si Aaron? Hindi maintindihan ni Mingyu. Ngunit kung hindi posible, natatakot ako na ang kasalukuyang bagay ay masyadong kakaiba, may nagkataon bang ganito sa mundo? Hindi naniniwala si Mingyu. Ilan sila? Tumingin si Mingyu sa sundalo at mahinang nagtanong, sabihin mo sa Dragon Elder, kahit daan-daan, at saka, ang mga taong ito ay mukhang napakatao at tila mga eksperto. Nang marinig nila ito, binuksan nila ang kanilang mga mata, mamamatay tao, o daan-daang tao, paano ito posible? Saan maaaring magkaroon ng napakaraming eksperto ang isang ordinaryong pangkat, kung gayon sino ang pangkat ng kabkuban na ito? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!